Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po ulit tayo sa ating midweek service. Kami po ang Alive in Christ Christian Church dito sa Baguio. Inaanyayahan po ang lahat na kami po ay samahan sa aming service ngayong gabi. Marami din po salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming channel. At nawa ang presensya ng Diyos at ang kanyang biyaya ay sumalahat para sa lahat sa atin. Iyon po, ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito ay about worship. The genuine worship. Genuine worship. Okay. Pero before po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Mga salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang mangaral sa gabi ito, Lord God. Gamitin niyo naman po, mouthpiece ang inyong lingkod, Lord God. Kayo ang maitaas, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, pagka tinuturuan niyo po kami sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Lord, salamat po sa gabi ito. Tinatalaga po namin ang pag-aaral namin sa gabi ito sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po sa ating lahat, sa ating napakaraming mga kapatiran. Lahat po ay inaanyayahan ko na tumayo upang basahin ang salita ng Diyos. Ang ating text po ay makikita sa John chapter 4 verse 20 to 24. Pero mas maganda po siguro basahin po natin ang buong chapter para maintindihan po natin. The Pharisees had heard that he was aiming and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Ang mahaba. Iklian na lang ito. Nagsalita bigla yung cellphone ko. Okay. Pero isimplify na lang po natin. Nandun na lang po tayo sa verse 20 to 24. Iklian na lang po natin kasi masyado po mahaba. 20-24. Ang story po is about the Samaritan woman na kinausap po ng ating Panginoong Jesucristo. During the time, hindi po inaalaw ng Jewish culture na makipag-usap sa kahit sa kaninong hintil or Gentile about sa mga pangangaral o pagsamba sa Diyos. Pero dito po, magtataka po tayo, kinausap po ng Diyos itong Samaritanang babae na ito. Sabi po sa verse 20, sinabi ng babae, "Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." So, yun po yung 20. Sa 21, sabi ng babae, sabi ni Jesus, Jesus replied, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." 22, "You Samaritans worship what you do not know, and we worship what we do know." Sabi, alam nila yung sinasamba nila. "For salvation is from the Jews," sabi. Sa 23, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." And then 24, "God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." So, yun po ang sinabi doon ng Panginoon na
parang imposible nating sambahin siya kung hindi natin siya sasambahin through Spirit. Ibig sabihin, we are nothing kung hindi rin natin siya sasambahin sa Espiritu at katotohanan. So, sinabi dito, as Jesus ministered to this woman, she found herself under deep conviction of her sins. She realized that she had a desperate need to get right with the Lord. She perceived that Jesus was a prophet kasi napagkamala niya propeta ang Diyos. Sinabi niya, I think you're a prophet, sabi ng babae. And thought that he might be able to help her understand when, where, and how she should approach God. So dito, makikita natin ang belief or tradition or kultura ng iba't ibang ethnic ay may kanya-kanya silang paniniwala. Sabi ng Samaritana, yung mga ancestors nila, sila Jacob, nag-worship sila dun sa certain place na yon, dun sa may well na yon, yung sinabi na may certain place lang na kinakatagpo sila ng Diyos. Pero sabi naman ng mga Hudyo, doon lang dapat sa Israel or sa Jerusalem sumasamba sa Panginoon. So parang binigyan nila ng limit ang kapangyarihan ng Diyos na pwede lang tayong sumamba sa certain geographical location lang. Parang sinasaraduhan lang natin at doon lang natin makakausap ang Diyos. Pero ngayon, in-explain ni Lord na hindi po tayo dapat nasasarado lang doon sa location, sa alimbawa sa church. Hindi po dapat po doon sa church lang tayo mag-worship. Kundi kahit saan po, kahit sa workplace nyo po, pwede tayong mag-worship kay Lord. Tayong mga may amo sa ibang bansa. Habang nagpukuskus ka dyan, habang nagbukas ng pinggan, pwede mong sambahin ng Diyos eh. Kasi yung essence of worship, hindi sinabi ng Diyos na dapat pumunta ka lang doon sa church para makapag-worship ka. Ano sinabi ni Lord? Napakalinaw. Sa 23 sinabi na, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Sabi, in spirit and in truth. Hindi sinabi dito sa church lang na to or sa certain place na yon. So, dapat tayo, bago tayo mag-worship kay Lord, i-acknowledge natin tayo ay espiritu din. Tayo ay may espiritu din na kailangan pakainin, palakasin. Kasi kung sa laman po tayo, talagang mahina tayo eh. Pwede tayong bumagsak anytime. Pero sabi nga doon eh, when I am weak, I am strong. Parang kung gaano kahina yung flesh, doon naman lalakas ang espiritu. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil kinlarify niya na hindi po tayo mahadlangan sa pagsamba sa Diyos ng location or certain place or time kung saan tayo dapat sumamba sa Diyos. Sabi na, living water that satisfies our soul's deepest thirst. Sabi doon, hindi na tayo mauuhaw kailanman, sinabi doon, pag nainom natin yung water na galing kay Lord, yung living water. Ano ba yung living water na sinasabi doon? Ang salita ng Diyos. So, sabi dito, kasi ang fulfillment ng tao, madalas sa flesh eh, di ba? Correct.
Pero dito, ang sinasabi dito, ang fulfillment na sinasabi ng Diyos, yung fulfillment na hindi mo na hahanapin sa kahit anong uri o kahit saang lugar dito sa mundo. Ang fulfillment na yon, panghabang buhay na mananatili sa iyo. Amen. Hindi pwedeng agawin ng kahit sino o kahit ano paman, anumang sitwasyon. Pag na-fulfill ka nito, talagang fulfilled ka. Sinabi doon, it broke down religious and social barriers, sabi doon. Wala nang reliyon. Wala nang kung ano-ano pang mga paniniwala. Giniba na ng Diyos yun. Pwede ka na mag-worship sa Kanya directly. Sabi doon, it addressed our spiritual need. It corrected our misconception about worship. Kasi, kung magiging limited nga naman ang worship, kawawa nga naman yung mga nasa isla, di ba? Kawawa naman yung mga tribo. Kung pupunta pa na city para lang mag-worship, pupunta pa tayo Israel, pupunta pa tayo ng Samaria, parang ang hirap nga naman no, di ba? Ganun po kabuti ang Diyos kung gano'ng kalawak ang kanyang biyaya para sa atin. Kaya, maraming tao talaga. Masyado nating nabibigyan ng limit ang kakayanan ng Diyos. Kaya itong mga Pariseo, mapapansin natin, panay ang silid, panay ang puna. Sabi, kami lang mga Hudyo ang may karapatan na sumumba sa Diyos. Pero si Jesus Christ, winasak niya lahat yun, yung mga kultura at tradisyon na yan. Kaya salamat kay Lord. Talagang napakabuti niya na binigyan niya tayo ng chance na sumamba sa Kanya directly. So, hanggang dito na lang po. Joke lang po. Diretso po tayo. Marami po po tayong tatalakayin. Yes. Amen. Sabi nga po dito, ano po ba ang worship? Ano po ba ang worship? Sa base sa pagkakaintindi natin. Sinabi dito, the word worship comes from the Anglo-Saxon, Old English. Sabi doon, worship. Ano po ba ang worship? It literally means to attribute or ascribe worth to someone. Naalala ko po, nung may bumisita sa aming government official na mataas, sa bahay mismo namin. Agad namin inisip, ano kayo maibigay kay official? Meron ba diyang drinks, yung the best drink natin dyan? Meron ba the best food tayo dyan? Pamerienday natin, nakakaya naman, wala tayong maibigay sa kanya. So parang masyado tayo naaabala, masyado tayo nababagabag kung ano ang dapat nating ibigay. How much more? King of Kings, Lord of Lords. Sabi doon, bakit nga ba nalugod ang Diyos doon sa widow, doon sa ano ba Tagalog sa widow? Doon sa balo. Bakit nalugod ang Diyos doon sa balo? Kumpara doon sa mga mayayaman na nagbigay ng napakalalaking halaga. Let's say, nagbigay sila ng gold, silver, or malaking halaga ng pera sa templo ng Diyos. Pero, bakit ang binanggit ng Diyos yung widow na
2 sentimo lang ang dala o 2 kusing lang ang dala. Dahil alam ng Diyos na yung widow, ibinigay niya lahat-lahat ng nasa kanya. Yun ay ikinabubuhay niya. I mean, doon na siya nabubuhay sa last cents na yon. Yung sentimo na yon. Pero yung mga mayayaman, ibinigay lang nila yung parang tip lang nila. At sobra-sobra sa kanilang mga pera. Kumbaga, bariya lang yan sa kanila. Alam niyo, nakaka-touch ito sa totoo lang. Kung tayo, para matutuwa tayo, di ba? Ay, ang laki ng binigay ni Di ba? Tapos, yung isa, ay, binigay kusing lang. Kung pananaw ng tao, doon tayo sa material na katingin eh. Pero kung pananaw ng Diyos, tinignan niya yung kakayanan ng tao. Sabihin natin, basahin natin dito sa Mark 12, verse 43 to 44. Sabi doon, calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything." Sabi, put in everything. Inihulog niya lahat-lahat. All she had to live on. Parang yun ay kinabubuhay niya eh. Wala na siyang ibang huhugutan after nun. Kaya napakabuti ng Diyos na doon siya tumingin sa heart, hindi doon sa pera. Pero it's an act of worship, di ba? Giving is an act of worship. Do you believe that? Amen. Parang ang hina ng amen. Amen. Giving is an act of worship. Kaya yung genuine worship, hindi lang sa giving. Eto po, may 3 tayong tatalakayin ngayon. Una po, yung repentance, worship of repentance. Second, worship of submission. And then third is worship of devotion. Sabi doon, sa worship of repentance, doon lang po muna tayo. Makikita po natin to sa 2 Samuel chapter 12, verse 20. Ang worship of repentance. Worship of repentance. 2 Samuel 12, verse 20. Ayan po. Then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. Ano po bang background story nito? Ang nangyari po kasi, kung bakit siya nag-repent noon, may nagawang napakasama po si King David. Yung si Bathsheba po, bago po niya maging asawa, meron po si Bathsheba may asawa, si Uriah, the Hittite. Paikli na lang po natin ang story. Parang gumawa ng paraan si King David na mawala si Uriah. So, sa isang battle, sa isang gera, pinalagay niya si Uriah sa pinakang harapan para mamatay si Uriah at makuha niya si Bathsheba. So, yun po. Yun ang nakakaano doon eh. Nakuha nga niya si Bathsheba.
Pero, matinding dakot naman po ang nangyari sa kanya. Kung bakit po siya nag-repent, eto po, basahin po natin. Yung worship of repentance. So, basahin po uli natin 2 Samuel 12 verse 20. Ulitin po natin. Sabi dito, then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. Alam niyo, punong-puno siya ng kalungkutan at pagdalamhati noong time na to. Dahil namatay yung kanyang anak. Alam niyo, bunga ito ng consequence. Pero dahil ito sa ginawa niya, pinagsisihan niya ng lubos. Nag-repent siya kay Lord. Sabi niya, Lord, kumare, parang umano pa siya, Lord, kumare, sana i-spare niyo yung buhay ng anak ko. Pero wala. Dahil ito sa nangyari, sinabi ni Prophet Nathan. Ano sinabi ni Prophet Nathan? Basahin po natin yung... Mas maganda yung buo kasi para maintindihan po natin. Kasi kung puputol-putulin natin, parang medyo mahirap unawain po. Ito. 2 Samuel 12. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says. Out of your own household I am going to bring calamity on you. Before your very eyes I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with God for the child. He fasted and spent the nights lying in sackcloth on the ground. The elders of his household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. On the 7th day, the child died. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought,
while the child was still living, he wouldn't listen to us when we spoke to him. How can we now tell him the child is dead? He may do something desperate. David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied. He is dead. Then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went to the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. So, dun po natin nakita yung background story po. Bakit po nag-repent si King David? Dahil po may nagawa siyang karaman-duman sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot po na nangyayari, pero hindi po maiwasan yung consequence ng ginawa niya. Pero nag-repent siya. Ito naman po, ano po pagkakaintindi po natin doon sa repentance. Para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa repentance, you cannot go or you cannot turn back the time. Pagka nandun ka sa panahon na ito, moving forward ka na. Hindi na pwedeng bumalik doon sa dati. So para sa akin, ang repentance, yung dati mong ginagawang kasalanan, hindi mo na gagawin sa kasalukuyan. Kasi, kung gagawin mo pa rin yun, hanggang sa kasalukuyan, hindi ka talaga nag-repent. Nabubuhay ka pa rin doon sa dati mong pagkatao. Sinabi doon, pag nag-repent ka, sabi dito, your old self is dead. Wala na talaga. Yung bagong buhay mo na, kasi na-born again na tayo, yun na yung bago nating buhay, yun na yung i-exercise natin dito sa mundo. Hindi na yung mga luma pang bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya yun yung tunay na worship of repentance na sinasabi. And then, tapos na po tayo sa worship of repentance. Malinaw po ba sa atin? Naiintindihan po ba natin? Ang worship of repentance, yung sinabi ng 2 Samuel, yung pinagsisihan mo ng lubos-lubos yung mga ginawa mo noon. And then, hanggat maaari, malampasan mo na yung mga bagay na yun at mabuhay ka na sa bagong yugto ng iyong buhay. Tapos, ito na po yung worship of submission. Yung worship of submission, makikita naman po natin ito sa Job chapter 1, verse 20. Sabi do sa chapter 1, verse 20, sabi nga po dito, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoings. Bakit nga po ba ganong kadali lang na nag-worship si Job sa kabila ng mga nangyari sa kanya? Unang-una, nawala sa kanya yung wealth niya. Pangalawa, nawala yung family niya. Gano'n po kasakit yun? Napakasakit po na mawalan. Kadalasan nga po sa ating mga tao,
pagka may nawala o matindi yung mga pagsubok natin, ang agad natin sinisisi ang Diyos di ba? Kaya po to tinatakay yung worship of submission. Kung isinabmit mo lahat sa Diyos, sa paanan ng Diyos, hindi ka masasaktan. Bagkus, magre-rejoice ka at mag-worship ka sa harapan ng Diyos. Kasi, in-acknowledge mo, hindi mo pagmamayari yung mga bagay na nasa iyo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo yung pagmamayari. Pagmamayari yan ng Diyos. Kaya, we need to learn to submit to God. Actually, this is not just a submission. This is also obedience. Kaya, we need to learn how to submit to God. So, this is spiritual worship at its highest plane. This kind of worship does not come from some fleshly ritual, but from a heart overflowing with love for the Lord. Isipin niyo, ilang beses siyang sinubukan ni Satanas. Tinorture, pinahirapan, pero sa kabila ng pagpapahirap kay Job, nagpuri siya sa Panginoon. Gano'n po kahirap yun kung sa normal nating pamumuhay, napakahirap, makaranas na tayo ng konting hirap, agad na tayo nagrereklamo kay Diyos, kay Lord. Di ba? Konting hirap lang natin, agad naman, Lord, bakit ako nakakaranas ng gantong hirap? Pwede naman kami mabuhay ng masagana kasi ikaw na nagmamayari ng lahat. Di ba? Ganun po ang nature ng tao. Pero, kung babalik na rin po natin ang ating isip, kung iisipin natin, isubmit lahat-lahat ng sa atin. Isubmit natin, kahit nga itong sarili nating buhay, isubmit natin sa Diyos. Hindi na natin para sisihan ng Diyos at magkasala pa sa harapan niya. Dahil alam natin, ang lahat ng bagay ay para sa Diyos talaga. So yun po yung worship of submission. And then, meron po tayong tinatawag dito na worship of devotion. Sabi sa Genesis 22, chapter 1, verse 18, basahin po natin. Genesis 22, chapter 1, verse 18. Sabi doon, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. On a mountain I will show you. Grabe po kabigat po ito. Ako na-imagine ko, may mga anak po ako. Or yung mga anak po natin, sabihin na natin, isa lang po doon sa anak natin. Imagine po natin na ihahandog natin sa Panginoon at kikitilin po ninyo ng buhay yung anak ninyo at susunugin ninyo as a burnt offering to God. Pero alam niyo po, ganun po katindi si Abraham, yung faith niya. Imagine niyo, dinala niya si Isaac, kaisa-isa niyang anak. Pero alam niyo, isa pong nagre-remind sa akin dito, ang kaisa-isang anak ng Diyos, walang iba si Jesus Christ. Napakatindi ng pinagdaanan ng Diyos Ama para lang ibigay ang kanyang anak. Ganun, sobrang sakit po nun, sa totoo lang. Pero yung dahil sa devotion, imagine nyo, Abraham pictures as the great truth that personal worship may be a
costly thing. But the genuine devotion to the Lord overshadows that produce a willingness in the worshiper to pay the price to participate in worship of such a great God. Kasi alam niya na kahit napatayin niya si Isaac at sunugin bilang handog sa Diyos, kayang palitan ng Diyos yun. Ganun katindi ang faith ni Abraham. Pero alam niyo, bilang tao, bilang tayo, parang sobrang hirap talaga. As in, wag naman po Lord na sa akin mangyari yan dahil hindi ko po talaga kakayanin. Bilang tatay, napakahirap po talaga. To be honest, ganyan din po ang sasabihin natin mga magulang. Sino dito ang willing na patayin ang sariling anak at ihandog sa Diyos? Di ba? Napakahirap po. Pero grabe yung devotion niya. Pagka sinabi niya, gagawin niya. Ganun po katindi ang devotion. Kaya, dapat po, bago tayo mag-worship kay Lord, alamin po natin itong mga bagay na ito. Worship of repentance, worship of submission, and worship of devotion. Alam niyo pa, nagawa natin itong mga worship na to. Ewan ko na lang kung hindi bumuhos talaga ang kapangyarihan at puspusin ng lahat. Grabe po talagang tremendous power from God talaga ang mararanasan natin. Napakahirap po ibigay ang lahat. Lalo may attachment ka sa bagay na yun. Napakahirap po. Sabihin na natin, nagpundar po kayo ng sakyan, ng bahay. Parang kung iisipin natin, maibenta kaya yung bahay, maibenta din yung sasakyan para maibigay kay Lord. Di ba po, napakahirap po nung gawin? To be honest po, bilang tao, napakahirap pong gawin. How much more yung anak? How much more? Kasi yung mga bagay na yan, pwedeng paltan eh. Pero yung anak mo, paano mo papaltan? Di ba? Napakahirap po. Ganun po katindi ang dinanas ni Abraham. So, the worshiper is more interested in doing the will of the Lord from the heart than in gratifying the flesh. And that is the true essence of spiritual worship. Yun po talaga ang essence ng totoong spiritual worship. Hindi ka na interesado sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ang iniisip mo na lamang ay yung pagsamba sa Diyos. Kahit paanong gawin mo, or kahit anong gawin mo, ang iisipin mo, ito po ba ay makalugod sa Panginoon? Ito po ba ay sinasamba ko talaga ang Panginoon pag ginagawa ko itong bagay na ito? Yun po ang essence ng worship. And must be centered in the Spirit. Worship is a spiritual matter. Worship, instead of being an event that happens externally, always begins internally within the spirit of man. Genuine worship from the Spirit can be said to be worshiping God with the entire spiritual drive and ability, seeking the most intimate fellowship and communion with Him. Kasi pwede mong ipakita sa harapan ng tao na sinasamba mo ang Diyos, pinupuri mo ang Diyos. Pero sa loob-loob mo, hindi naman talaga. Hindi naman totoo. Pwede tayong magmaskara dito. Pero sa harapan ng Diyos, kitang-kita niya. Kaya alam niyo po, ang totoong worship, magsisimula yan sa loob. Hindi pwedeng yung maskara lang tayo dito. Hindi pwedeng pakita lang tao naman tayo dito. Kaya, alam niyo po,
dapat talaga tayo lahat ay born again. We must be born again. Alam niyo po kung bakit? Iisipin may nagtanong kay Jesus Christ si Nicodemus, paano po tayo ipapanganak muli? Sinasabi niyo po bang papasok muli ako sa sinapupunan ng aking ina para maipanganak muli? Alam niyo, ipinakita lamang ni Jesus Christ na gano'ng kababaw mag-isip ang isang tao. Tandaan niyo po, meron tayong physical body, meron tayong soul, at meron din tayong spirit. Ang tinutukoy ni Jesus Christ dito ay yung espiritu natin. Pagka namatay tayo sa flesh, ang mabuhay sa atin ay yung spirit natin, yun yung tinatawag na born again experience. Hindi po sinabing literally, patayin natin yung sarili nating katawan, yung pagpapakamatay. Hindi po ganon. Ang sinabi dito, we must be dead on the flesh. Para yung pita ng laman, yung mga bagay na hinahangad ng katawan mo, patayin mo na. Ang buhayin natin, o ang dapat na ipanganak muli, ay yung espiritu natin. Yun ang buhayin natin. Yun po yung ibig sabihin ng born again experience. Sabi sa John 3, chapter 1, verse 3. John chapter 3, verse 1 to 3. Sabi doon, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus. Hindi ba yata tapos? John chapter 3, verse 1. Sabi, named Nicodemus, who was a member of a Jewish ruling council. And then, verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. And the next 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sinasabi po dito na hindi po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo ipapanganak na muli. Imposible, di ba? Yun yung sinabi. Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi po sinabing religion yung born again. Experience po yan. And relationship with God. Parang, kumbaga, bibigyan ko po kayo ng sample. Isa po dito sa ating member, si Brother Hero. Ano pong apelyido ninyo, Brother Hero? Dumali. Dumali. So, yung apelyido po nila is Dumali. Paano po siya naging Dumali? Kasi, ipinanganak siya sa pamilyang Dumali. So, dapat po tayo ipanganak sa pamilya ng Diyos. Yun po ang born again experience. Hindi po doon sinabi na dapat kang maging gantong religion para maligtas ka. Hindi po talaga kailanman sinabi nun. Kasi we need to be born again para ma-worship natin si Lord. Alam niyo kung bakit? Kapag patay kayo, saan kayo nakakita ng isang patay na nakakasamba sa Diyos? Di ba wala ni isa man may kakayanang sumamba sa Diyos?
pagpatay na. Kaya po kailangan nating mapanganak na muli para magkaroon ng buhay ang ating espiritu. At dahil doon, masasamba na natin ang Panginoon directly. Yun po yung ibig sabihin doon. Kaya kailangan natin mo-born again para masamba natin ang Diyos. Sa espiritu at sa katotohanan. Sabi doon, we must be yielded to the Holy Spirit. Kailangan natin magbunga. Sa totoo lang, merong ebidensya yan eh. Merong bunga ang spirito eh. Sabi di ba ito sa Galatians 5 verse 22, if I'm right, tama po ba? Galatians 5 verse 22 to 23. Anong sinabi doon? Anong mga bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Meron pong siyam na bunga ang banal na Espiritu. Ngayon, kung wala naman po ito sa atin, imposible naman na tayo po ay buhay sa Espiritu. Iba po. Sino pong ma-agree dyan? Sabi dito, sa Galatians 5, verse 22 to 23, dapat makita sa atin yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, and self-control. Eh ba, pag-usapan na lang natin yung self-control eh, bagsak na tayo, di ba? Sa trabaho pa lang, yung mga makakasama natin, hindi lahat yan maayos. May iba dyan, tamad na, mareklamo pa. Meron dyan, sip-sip na, sisiraan ka pa. Alam nyo, ang totoong espiritu dapat may bunga. Dapat makita sa atin itong mga bagay na ito para maging ilaw tayo sa sanlibutan. Sabi, ma-worship or masasamba natin ang Diyos through spirit and in truth. Kaya dapat palakasin po natin ang ating espiritu. Hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawis sa salita ng Diyos, sa Biblia. So dapat, kung gusto niyo lumakas ang ating espiritu, basahin at nilay-nilay natin ang salita ng Diyos. Sabi nga doon, araw at gabi, gabi at araw, baliktarin mo man. Araw-araw. Ako po, honestly, medyo minsan hindi po talaga ako nakakabasa ng Bible. Honestly po. Pero, salamat po sa biyaya ni Lord. Sa ngayon, at konti-konti po, nakakapagbasa na rin po ng Biblia. Glory to God po. So, ito po, sabi na, our thoughts must be centered on God. Isentro po natin ang ating mga kaisipan sa Diyos. Kasi anytime pwede tayo malaglag sa kasalanan. To be honest. Mawala sa isipan mo ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos at ang Banal na Espiritu. Parang doon biglang papasok na, uy, Kristo magawa nga muna to. Which is against sa kalooban ng Diyos. Masasaktan mo lang din ang Panginoon. Kaya sinabi dito, we must be centered on God. Napakalinaw po dito. Naka-flash po sa screen po natin. Worship is the natural outflow of mind filled with and renewed by God's truth. Sabi doon, as our mind is filled with His glory, as revealed in His word, this will naturally overflow in genuine worship
of the Lord God. Napakalinaw po ng sinasabi dito na ang sentro dapat ng ating mga isipan ay ang Diyos. And then, sinabi na we must have an undivided heart. Sabi sa Psalms 108, sabi dito, Psalms 108, verse 1. My heart, O Lord, my heart, O God, is steadfast. I will sing and make music with all my soul. Parang lahat, kahit sa simple paggawa ng music, paggawa ng ganda, ng kanta, pagtatrabaho mo, dapat ang sentro mo ay ang Diyos. Undivided heart nga, sabi nga, hindi dapat mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo rin yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Hindi dapat ganon. Dapat ang mamahalin mo na lang, isa lang. Subukan mo nga lang sa girlfriend mo or boyfriend mo. Subukan mo na lang. Makita ka ng karelasyon mo, may kasama kong iba. Eh, di ba napakasakit po nun? Sinabi ng Diyos, He is a jealous God. Kaya, dapat po undivided heart. Dapat lagi ang Diyos ang sentro natin, ang minamahal natin, ang Diyos lang talaga. Alam niyo, meron pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang pamilya natin. Dapat maging good steward tayo sa kanila, di ba? Pero higit pa rin sa lahat, dapat ang focus natin ang Diyos pa rin. Di bali na mawala ang lahat, huwag lang ang Diyos. Dahil ang Diyos pwedeng mag-provide, di ba? Amen po ba? Amen. So, eto na po, last po tayo. We must have a repentant heart. Doon sa Psalm 66, verse 18. Sabi doon sa Psalm 66, verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Paano ka nga naman pakikinggan ng Diyos kung puno ka ng kasalanan, di ba? Yung simple ngang hindi mo pagpapatawan, hindi ka kaya didinggin ng Diyos sa iyong panalangin. Di ba? Yung makasalanan mo pang puso. Tapos, paano ka pakikinggan ng Diyos kung ang puso mo ay punong-puno pa ng kasalanan? Kaya, di ba yung makasalanan ka kung repentant ka naman talaga? Kung talaga nagre-repent ka na sa harapan ng Diyos, papakinggan ng Diyos yan. Lahat naman ng tao ay makasalanan. Pero yung tinutukoy ko dito, hindi pwedeng namumuhay tayo sa kasalanan, tapos tatawag tayo sa Diyos. Magkaiba kasi yung nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Yan po ang tandaan natin. Iba yung nagkasala ka ngayon, tapos namumuhay ka sa kasalanan. Magkaiba po yun. Yung nagkasala ka bilang tao, marami tayong fault. Marami tayong mistake. Pwede ka magkamali kasi hindi naman tayo perfecto eh. Pero yung namumuhay ka sa kasalanan, iba pong usapan yun. Di ba? Malinaw po ba sa atin yun? So, worship must be constituted upon the reality of who God is. Sabi doon sa A, Jesus also said to the woman that true worship must be practiced in truth. Sa katotohanan lang po. Hindi mo pwedeng i-worship si Lord nang hindi ka naman totoo.
sa sarili mo, hindi totoo yung sa puso mo na sinasamba mo siya. Dapat po totoo. Kasi meron po tayong tinatawag na discernment. Madi-discern ng mga anak ng Diyos kung totoo pa yung spirito na nasa iyo. Yun po ang hindi po tayo pwedeng magtago doon. Sa Diyos nga, lalo sa taong ang may malalim na discernment, hindi tayo basta makatago. How much more sa Diyos, di ba? Kitang-kita niya lahat. So we must be genuine in worship. Tapos dito, worship is an expression of praise from the heart toward a God who is understood as He is truly revealed. The essential nature of worship is to offer God adoration from our inner beings in praise, prayer, song, giving, and living always based upon His revealed truth. Sabi dito, paano po tayo mag-worship? Sa paano bagay po ba tayo mag-worship? Sabi dito, sa mga papuri natin sa Diyos, sa mga panalangin natin, sa mga kanta natin, sa pagbibigay natin ng handog sa Diyos, at sa pamumuhay natin, dapat laging nakabase sa katotohanan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, actually, ano lang po malapit na po tayo matapos. Konti na po. Malapit na po. Sino po bang nainip dyan? Say amen. Wala. Mga gising sila. Nakikinig sila. So, we must abide in Him. Sabi sa John chapter 15, verse 1 to 11. Mahaba-haba po yan. We must abide in Him. So, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And then, I am the vine, sabi ni Jesus. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And then 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. And 11, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Napakalinaw po, manatili tayo sa totoong puno ng ubas. Sabi, manatili tayo sa Diyos at tayo'y mamumunga. Ang
ang hirap po sa atin, kung tayo po yung mga natutuyo na. Kasi panggatong na lang po tayo. Alam niyo po, nakakatakot nga kung i-imagine niyo. Imagine niyo, tayo yung maliit na tangkay or sanga ng ubas. Maliit tayo, tapos natutuyo na tayo. Biglang dumating yung gardener. Sabi niya, tuyong-tuyo na to Dapat na tong ikat. Huwag naman po sana humantong na tayo yung mga tuyong branches. Dahil panggatong na lang po tayo. Alam niyo po, nakakatakot po yun. Just imagine, you will be thrown to hell. Aba, wala na po pag-asa doon. Hindi mo na pwedeng ibalik yung oras mo. Hindi na pwedeng bumalik doon sa pinanggalingan mo. Kaya, mas mabuting manatili tayo sa presensya ng Diyos. Dahil, pag namunga tayo, mas lalo pa tayong magbubungahin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, true worship or genuine worship must be aligned to God. Dapat tayo, sa espiritu tayo, i-worship or sasambahin natin ang Diyos sa espiritu din. Kaya, dun makikita kung gaano tayo katotoo sa harapan ng Diyos. So, worship is the main activity of every believer's life. Sabi doon sa Colossians 3 verse 17, Colossians chapter 3 verse 17, yan, sinabi dito, and whatever you do, whether in word or deed, sabi doon, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So whatever you do, you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of our Lord God, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, yung corporate worship na sinasabi is only the manifestation of personal worship. Manifestation lang po yung corporate worship. Alam niyo po kung bakit? May isang totoong Kristiyano na anak ng Diyos na nag-worship or sumasamba sa Diyos. Pero yung ibang mga kasama niya, hindi talaga nagsumasamba sa Diyos. So parang, ayun lang, hindi mo ma-feel yung halos yung manifestation, kundi doon sa isa lang, di ba? Pero ito, sinabi dito, corporate worship eh. Pag nakita mong nagkakaisa lahat sa pagsamba sa Diyos, sabi dito, manifestation lang yun ng maayos ng personal na worship. So, ibig sabihin, kung lahat lang tayong mga Kristiyano ay totoo at tunay na sumasamba sa Diyos, yung corporate worship ay magmamanifest. Kahit sa isang congregation sa church, makikita mo talaga yung ebidensya na totoong sumasamba sa Diyos ang lahat ng mga anak niya pag nagkakaisa tayo sa Espiritu. Kaya po, dito po tayo magtatapos. Lagi po nating tandaan, ang genuine worship must be personal. Ang genuine worship ay dapat sa Espiritu. Ang genuine worship, hindi yan mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos sa iyo. Yes. Kaya dapat po tayo
laging nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos. Yun lang po sa gabi ito. To God be the glory po. Sana po naintindihan po natin ang lahat ng mga pinag-aralan natin sa gabi. Bagamat wala po tayong masyadong magandang audio ngayon. Anyway, we did it for the glory of God. Amen! Hallelujah! Muli po, dito po muna kami. Magpapaalam po muna kami sa online. Patuloy po tayo sumuporta sa gawain ng Diyos. Salamat po sa mga sumusuporta. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.